Sa Germany, in-enjoy ni Tim at Liv ang kanilang buhay mag-asawa. Nabuntis pa nga si Liv at sobrang excited nila, pero nagbago ang lahat nang makunan si Liv. Kaya si Tim ay todo trabaho na lang bilang programmer. Naging malabo rin ang relasyon nila ng 2 taon dahil dito. Nitong mga nakaraang linggo, nire-renovate ng landlord na si Friedman ang kanilang apartment. Kinausap nila si Friedman tungkol dito at sinabing matatapos rin ito agad nang makakita sila ng 2 helicopter at makapal na usok sa malayo. May sunog na pala sa harbor area. Pagkatapos, sinabi ni Liv na kinuha na niya ang kanilang van pero puro bad memories lang ang naaalala ni Tim dito. Sinabi ni Liv na nag-resign na siya sa trabaho at gusto magpunta sa France para magsimula muli pero tinanggihan ito ni Tim. Gusto niya muna tapusin ang kanyang project sa trabaho. Habang nag-uusap sila, may tumawag na katrabaho kay Tim na mas lalong kinainis ni Liv. Napaiyak na lang si Liv nang biglang may makapal na usok na lumabas sa ibabaw ng kanilang apartment. Kinabukasan, sinabi ni Liv na aalis na muna siya. Nagulat siya nang buksan ang pinto. May isang malaking itim na pader na nakaharang dito. Nakakatakot ang pader. Nasira din ang doorbell camera nila. Pati ang mga bintana. Puno ng mga itim na pader. Sinubukan nila tawagan si Friedman pero walang signal at internet. Sinubukan ni Tim humingi ng tulong at itulak ang pader pero walang epek. Habang naghahanap ng signal, may napansin si Tim sa cellphone niya. Lalong nasira nung lumapit siya sa pader. Gumamit sila ng drill. Pero wala ring epek. Binutas nila ang ilang pader. Pero wala, puro itim na bricks pa rin. Nakarinig sila ng ingay sa kabilang apartment. Binutas ni Liv ang pader at doon nila nakita si Marvin at Anna. Nasa parehas na sitwasyon ang dalawa. Trap din sila sa mga itim na bricks. Wala ring signal ang cellphone. Napaiyak si Anna, baka katapusan na raw nila. Binuksan ni Tim ang gripo at wala rin silang tubig. Kailangan daw nila maghanap ng ibang solusyon, parang sa mga video games. Pero lalo lang nagpanik si Liv. Sinabing hindi sila naglalaro at pwede sana silang umalis kahapon dahil sa inis. Naibato ni Tim ang kanyang cellphone sa mga itim na bricks. Napansin ni Tim na may parang dumikit sa bricks. Tinangka niya itong kunin, pero hinila lang pabalik. Nag-alok ng kape si Liv at kinuha ni Tim ang kutsara. Inilapit niya sa bricks at dumikit din. Sinubukan nilang maglagay pa ng ilang mga metal na bagay upang kumpirmahing ito ay magnetic. Mukhang mas malakas ang magnet sa iba, kaya nilipat ni Liv ang mga metal doon. Nanginig ang mga metal at nagsimulang magliparan. Niyakap ni Tim si Liv upang protektahan. Dahil dito, ang ilang mga metal na bagay ay tumusok sa likod ni Tim. Isa-isa itong tinanggal ni Liv at nilinis. Habang nagmemeryenda, nakarinig sila ng sigawan, sumilip sila at nakitang sobrang gulo. Patuloy pa rin ang sigawan at batuhan. Tumahimik na, pero nag-aalala pa rin sila Liv, kaya gumawa sila ng mas malaking butas sa pader. Kumuha si Tim ng baseball bat at tumawid sa kabilang apartment. Pagkapasok, nakakita sila ng mga dugo sa sahig. Nakita nila si Anna at tinulungan. Lumabas na ang mga babae pero si Tim ay inatake ni Marvin. Nasinakal siya gamit ang bat, tinulungan naman siya ni Liv gamit ang kanyang pepper spray at saka sinikmurahan ni Tim si Marvin. Binantaan niya si Marvin na huwag na ulit sasaktan si Anna. Bumalik si Anna, sinabing hindi siya sinaktan nito. Pinalo niya ang mga itim na bricks at aksidenteng natamaan ang kanyang sarili. Tinali nila ang kamay ni Marvin dahil takot pa rin sila dito. Nilibot ni Tim ang apartment at nakita ang pintong may nakasulat na no entry. Binuksan niya at inayos niya ang ilaw, kaya hindi niya napansin na kuminang ang itim na bricks. Tinulungan siya ni Liv at nakita nila ang ilang kamera at isang palakol. Ginamit niya sa pinto, pero wala pa rin. Nagising na si Marvin at walang maalala, nagsosorry siya. Naging bayolente daw siya dahil sa dami ng nainom na gamot. Nagsorry din siya kay Anna at nagsimulang maghalikan. Biglang may naisip si Liv. Dinrowing niya ang apartment nila at dahil sa kalumaan nito, baka meron itong war shelter sa basement na may tunnel na konektado sa subway system. Pero kailangan nila makababa, nagsimula na si Tim. Buti na lang at walang itim na bricks dito. Pagkatapos ng ilang paghukay, nakagawa na rin sila ng malaking butas. Bumaba si Tim gamit ang ilang tela at doon niya nakita si Oswald. Akala ni Oswald ay magnanakaw si Tim. Buti na lang at andun ang kanyang apo na si Leia na sinabing kailangan nilang makipagtulungan. Bumaba na rin ang ibang kasamahan ni Tim. Pinutol na rin niya ang tape ni Marvin, pero hindi sang-ayon si Oswald. Nagsimula na si Marvin maghukay. Naiinis naman si Leia kasi wala siyang signal. Nag-away pala sila ng girlfriend niya at hindi pa ulit nakakapag-usap. Sinabi rin niyang nakita na niya ang mga itim na bricks madaling araw pa lang. May nakitang kakaiba si Tim sa smoke detector.
may camera pala. Tinanong niya si Oswald. Na wala ring alam, si Friedman daw ang nag-install nito. Tinignan nila ang ibang smoke detector. May camera din, mukhang nire-record sila ni Friedman. Naalala ni Liv na magkatabi ng apartment si Oswald at Friedman, kaya binutas nila ito. Pinasok nila ito at nakakita ng mga exotic na bagay. Kinuha ni Marvin ang isang blade. Sa pag-ikot nila, nakita nila si Friedman na patay na. Nasuka si Marvin sa nakita. Nag-panic attack naman si Liv. Sinubukan siyang pakalmahin ni Tim, pero nag-walk out siya. Kinuha ni Tim ang cellphone ni Friedman. May picture ito ng mga itim na bricks. Nagsimula na ulit silang maghukay. Tinanong nila si Oswald kung may narinig ba siya sa apartment ni Friedman. Wala raw, nanginginig si Oswald kaya uminom ito ng gamot. Napaisip si Liv kung konektado ba ang sunog sa harbor sa mga nangyayari. Masyado raw itong malayo, sabi ni Tim. Biglang nabutas ang sahig at nahulog ang karamihan. Nawalan sila ng malay. Kinuha ni Liv ang hagdan at bumaba para i-check si Tim. Okay naman si Tim. Nagising na rin ang iba, pero may mga sugat sila. Takot na bumaba si Oswald. Pero hindi bababa si Leia nang wala siya. Tinulungan ng lahat makababa si Oswald. Na-meet nila dito si Yuri. Nakaibigan ng isang tenant na si Anton, pero patay na si Anton. Heart attack daw, sabi ni Yuri, dahil daw sa magnetic force ng bricks, naapektuhan nito ang pacemaker ni Anton. Pero naghinala si Leia, sa dami ng papel at dokumentong nakakalat, iniisip ni Yuri na ang mga itim na pader ay sinadyang ilagay bilang proteksyon, kaya gusto niyang sa loob na lang sila, pero ayaw nila, kaya patuloy silang naghukay. Tinignan ni Leia ang mga papel, sobrang stressed at obsessed daw ni Anton dito, kaya siya namatay. Umalis na si Leia, pinunit ni Yuri ang isang papel, natapos na nila ang butas, nasa basement na sila, pumasok sila sa pinto, pumunta sa isang kwarto at nakita nila ang isang saradong exit. Ito ang papunta sa shelters. Pinapanood lang sila ni Yuri, binuksan nila ang saradong pinto. Pero may itim na bricks din dito. Nainis si Marvin, sinubukan niya ito sirain. Tinutukan ito ng baril ni Oswald para kumalma. Kinuha ito ni Marvin at pinagbabaril ang itim na pader. Nagulat sila. Lumutang lang ang mga bala dahil sa malakas na magnetic field. Pinadapa sila ni Tim. Dahil babalik raw ito. Dahil sa katandaan, hindi na nagawang makailag ni Oswald. Namatay siya, kaya todo ang iyak ni Leia. Bumalik sila sa apartment at naisip ni Anna bakit nangyayari sa kanila ito. Sanabi niya na muntik na siya mamatay nung 15 years old. Tinanong niya ang iba kung may near-death experiences din ba sila. Namatay ang nanay ni Leia sa cancer. Pulis si Yuri at sinabing nakapatay na siya. Nagsosorry si Marvin dahil parang siya na rin ang pumatay kay Oswald. Deadma lang si Tim. Pero sinabi ni Liv na nakunan siya. Kaya nag-walk out si Tim. Sinundan siya ni Liv at sinabing kailangan nila itong pag-usapan dahil pwede silang mamatay kahit anong oras. Nainis si Tim at nagsisigaw. Rinig ang pagtatalo nila. Nagalit si Tim sa utos ni Liv na mag-resign siya. Hindi naman daw siya pinagre-resign sa trabaho. Simula raw kasi nung makunan siya. Wala nang oras si Tim sa kanya. Kaya mag-isa siyang nagluluksa. Pinabayaan mo ko, sabi ni Liv. Bumalik sila sa apartment ni Friedman para maghanap ng iba pang clues na makakatulong sa kanila. Gusto ni Leia tignan ang mga notes ni Anton. Nabasa na raw ito lahat ni Yuri. Pero tinignan pa rin ito ni Leia. At nakitang merong note na kapareha ng sa black bricks. Kita rin ang 4 na spots na may malakas na magnet. Nagtatrabaho pala si Anton sa isang nano-defense company. Kaya posibleng ang black bricks ay gawa sa nanobots. May kaibigan daw na programmer si Yuri, pero wala siyang alam dito. Sa isang drawer, may sirang laptop at cellphone. Binato raw ito ni Anton sa mga pader. Dahil sa galit, sa apartment ni Friedman, napansin ni Tim na mas maliit ito kumpara sa iba. Kinatok niya ang pader para i-check. Nakakita ng remote si Marvin. At binuksan nito ang sensor sa pader. Pero may password. Gumamit ng pulbo si Tim para makita ang possible password at hulaan ito. Tinitignan pa rin ni Leia at Liv ang mga notes ni Anton at sa isang papel, nakita nila ang word na code. Tumawa si Yuri at sinabing pwede silang mamatay kapag sinira ang bricks, nang biglang pumasok si Anna at sinabing may nakita sila. Nahulaan na rin ni Tim ang tamang password at bumukas na ang pader. Sa loob, may isang computer kung saan kita ang lahat ng apartments. Gamit ang camera sa smoke detectors, dumating na sila Anna. Naghanap na ng clue si Tim. Pero sexy time nila Marvin at Anna ang nakita. Kita rin ang video kung saan ang itim na ulap ay naging black bricks. Nakita rin nila na nasa ibang lugar ang katawan ni Anton. Iba sa mga sinabi ni Yuri, tatanungin sana siya ni Liv. Umalis na ito, kaya hinanap siya ni Marvin. Tinignan niya Leia ang katawan ni Anton at may mga pasa ito.
nang biglang lumabas si Yuri sa likod niya. Sa computer room, nakita nila ang isang video ni Anton. Hindi siya kita dito, pero kita ang maliwanag na sinag ng araw. Ibig sabihin, ay nabuksan niya ang itim na bricks. Ang sunod na video ay sinasakal na ni Yuri si Anton. Pumasok si Marvin sa kwarto ni Anton. Sinusunog ni Yuri ang mga notes at patay na si Leia. Humarap si Yuri sa kanya at sinabing ang itim na bricks ay nandyan bilang proteksyon. Dumating si Tim, dala ang baril ni Oswald. At sakal-sakal ni Yuri si Marvin. Tinulak si Marvin at nag-agawan sila ni Tim sa baril. Pumutok ito ng ilang beses. Hirap tumayo si Marvin dahil tumama ang kanyang ulo. Natalo si Tim at sinimulan na siyang sakalin ni Yuri. Nakatayo na si Marvin at sinipa si Yuri. Sabay tutok ng baril, babarilin na dapat niya pero pinigilan siya ni Liv. Si Yuri raw ang susi para makalabas. Sinubukan tumayo ni Yuri pero pinalo siya ni Tim. Tinali nila ito. Tinignan ni Tim ang bag ni Yuri at may mga conspiracy theories books. Sabi ni Liv, baka pinatay ni Yuri si Leia dahil alam na niya paano lumabas. Umalis muna si Anna. Sina Liv at Tim, tumingin sa mga sunog na notes. Iba-iba ang size ng bricks sa pader. Pwede itong clue. May pattern sa isang notes at para itong Morse code, sabi ni Tim. May alam si Anton. Pinakita ni Liv ang card ni Anton. Ang address ay malapit sa nasunog na harbor. Sinubukan nila tanungin si Yuri, nabwisit lang si Marvin. Nagpaputok si Tim ng baril. Tinatakot niya si Yuri para magsalita ito. Defense system daw ito, na aksidenteng na-activate dahil sa sunog sa harbor. Feeling ni Marvin ay nagsisinungaling si Yuri kaya binugbog niya ito. Pinigilan siya ni Tim. Sumigaw si Anna, may nakita raw siya. Gumawa pala ng op si Anton sa kanyang phone, pang-scan sa bricks. Para makagawa ng QR code, kailangan daw ilawan ang 4 na spots para bumukas ito. Kinuha ni Liv ang sirang phone at kinopya ni Tim ang op ni Anton, tapos ay nilagay ito sa kanyang phone. Bumalik sila sa apartment at ginamit ang op. Lumabas ang 4 na spots at pinindot ito ni Tim. Dahilan para mag-transform ang mga itim na bricks. Hinawakan ito ni Anna, parang tubig. Pinasok niya ang kanyang buong kamay at sinabing parang may gumagalaw sa loob. Ilang beses inulit ni Yuri na delikado ito. Pinapaalis niya ang kamay nito pero sinapak siya ni Marvin. Hindi na matanggal ni Anna. Lalo lang siyang hinila ng mga nanobots. Pati paan niya, hinila na. Sinubukan nila hilahin si Anna nang mapansin nilang bumabalik na sa dating anyo ang bricks. Hindi nila nahila si Anna at tumigas na ulit ang bricks. Tumalsik sila. Napaiyak na lang si Marvin nang makita si Anna. Wala ang ilang parte ng katawan, gaya ng nangyari kay Friedman. Tumawa si Yuri at sinabing hindi na sila makakalabas, dahilan para barilin siya ni Marvin ng ilang beses. Bago magpakamatay, nagsorry si Tim kay Liv dahil nung nakunan daw siya, nawala siya sa sarili at hindi na niya alam ang gagawin. Tinanggap ito ni Liv at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Dahilan para magkaayos sila. Sinubukan ulit ni Tim ang op, baka mali lang daw ang pagpindot. Napansin ni Liv na parang may pattern sa pag-flash ng ilaw. Tinignan nila ang video kung paano ginawa ni Anton. Nagising na si Yuri. Nang biglang inatake sila ni Yuri. At nawalan ng malay si Tim. Sa takot ni Liv, nalaglag siya sa butas. Sinipa ni Tim si Yuri at niligtas si Liv. Tumakbo sila at nagtago sa isang kwarto. Pinipigilan ni Tim makapasok si Yuri habang abala si Liv sa op. Nakapasok si Yuri at sinakal si Tim. Napagana ni Liv at bumukas na ang bricks pero tuloy pa rin ang dalawa. Iwanan mo na ako. Sumasara na ang bricks. Pero ayaw ni Liv. Sasaksakin na dapat ni Yuri si Tim pero napalo siya ni Liv ng makso. Narating na nila ang huling pinto at makakalabas na rin sila ng building. Sa labas, ang buong syudad ay nababalutan ng itim na bricks. Kinuha nila ang kanilang van para makaalis. Narinig nila sa radyo na ang trahedya ay gawa ng sunog sa harbor.